Okay, dili nga mahina makikilaan na mahing adlaw. Welcome sa tuwag panaguban. Ito magkauban na tuwag City Vice Mayor dili sa Dagben sa Tagub. Vice Mayor Tito Disida labot sa mga impormasyon. Dili nga mahina ilabina sa sigabot sa mga eleksyon. Dili nga mahina. Gusto na to no, sa kumusta ang ilang pagpangapanya dili nga mahina. And sa nagpadayon nga serbisyo labina sa local government units sa Dagben sa Tagub. Vice Mayor adlaw kanimo. Okay, so mayang adlaw dong, no? O labi dagit sa tanawng na minaw karong buntaga, mayang adlaw sa tanan. By the way, Vice, ari ko una no, sa mga serbisyo na to sa, from the local government unit dili sa Dagben sa Tagub. Okay, so padayon gihapon ang serbisyo sa Dakbayat sa Tanggob, no? Pinangaluhan sa tong Mayor Ben Kadama o sa tong city councilors sa tanan, no? Ng mga local employers uban sa tong mga barangay officials. Padayon gihapon nga ang programa sa syudad katong sa infra maray na differ karon ng implementation tungod sa election ban. But ang atoang social services padayon tungod kay nanamantay approval sa COMELEC, no? Natay exemption sa COMELEC para sa itong mga social services, pareha sa mga medical assistance, burial, uban pa. So, manay nagpadayon karon nga serbisyo gihapon nato sa katawhan sa Tanggob. Okay. Doon ay may bagong ambulansya na Vice ang Tanggob City, no? Ang atong LGU. Yes, dong ka na datay ambulance na abot na atong the other day. Gihatag na siya gikan sa national, pinagis ni President Marcos, then through PCSO, pinagi na sa request ni Mayor Ben, ni Governor Henry, o sa through resolution sa sanggunian. So pasalamat ta kay nadugangan na itong sakyanan sa disaster. Then makiter gid nato unsay mga panginahanglan sa itong mga katawan sa Tanggob bisan dunay rescue sa ang matag barangay pero gikinahanglan gid nato ang ambulance kay labi na itong mga pasyente. Ang magdala din ang office sa CDRR. CDRR ang magdala. So, ang ikan siya sa PCSO. PCSO, through ni Kuan, pinagisad sa diha magyud pag turnover atong pinangga nga presidente Bongbong. So diha gid siya pag turnover ato diha dito sa Cagayan de Oro. Dugan ang gihatag dito pagbisita ni Idungan, no? Tibok Northern Mindanao. At Tibok Mindanao to siya nga gitagaan gid ni president. Gawa sa Tanggob, sa Misamis Occidental na pa ibang... Mga walo ka kuan LGU ang sa Misok. Okay. So, including the Tanggob. kita sa Tanggob. Tanggob. Oo. Okay. Ari ko, Vice, labinaga naata karon panahos pagpangapanyaw. Nagkadulo sab, no? Ang eleksyon, aning bahina, unsa pa yung pagpangandam ninyo, no? Aning bahina. Pinaagi sa politika nato diri sa kuan kanang Tanggob, labi na sa tong kampanya karon. Kamulo na kita, no? Kay sugod atong March 28, so kamulo na tang rally sa kada barangay dayon kanang na ang nag-organize na punta, no? Pinaagi sa system approach nga gigamit ato sa dakwen sa Tanggob. Taod-taod naman kini nga sistema. So kamulo na karon nga na plaster na hanay na. So ang among ginahimo human after aning karong Sabado, so monitoring na lang dayon sa organisasyon, sa ground, sa purok level, monitoring na lang. So far wala may problema kaloy sa Ginoo, no? Kay medyo kanang na grabe po ang panalangin sa Ginoo kay medyo masayon karon, no? Masayon karon ikumpara atong mga milabay nga politika nato. Dayon kay solid man gid atong mga kapitan, no? Barangay council, barangay official, solid man gid siya. So focus bi karon sa local gikan sa probinsya ni Governor Henry, Vice Gov, board members, kung ando sa local, sa city, dili man gid siya problema, no? Kay kabalo naman kita sa sitwasyon. So ang ginatrabaho gid karon sa Tanggob may tungod sa Asenso Pinoy. Although Asenso Pinoy based sa atong structure sa system nato sa kampanya, karon na ang pilay score ang local, more or less ang score pod sa Asenso Pinoy mao pod ang makuha. Tungod sa system nato. Dayon apil pod ang mga senador niya na. Tungod kay ang mga senador grabe mo pod ang tabang sa mga senadores nato diri sa Tanggob ug diri sa Misok. So mo na nga kana po ginatrabaho gid pag-ayo ang mga senadores nga di natong gisuportahan sa dakbayat sa Tanggob. So mo nang sabay ang Asenso Pinoy ug ang mga senador nato magi
maximize gid ang target. Oh, so impressive ang Asenso Pinoy no ang iyang kining pagtaas no sa rate niya. Yeah, nakita na to, nakakuha ko ng result kagahapon adlaw. Dayon pinagi po si ibang information karon based sa report. Pasalamat sa Ginoo no. Nga inana number 4 na ang Asenso Pinoy. Number 3 na ang Asenso Pinoy. Magpasalamatan niya na tungod kay una kadang na taga-Misok ang mga nominees na no. Taga-Misok kaduha ang taga-Misok po ng mabulahan no. Kung kalayan sa Ginoo ang Asenso Pinoy. So mo na nga dili ta usahay maksud tagluya kay maksud ubos pero at least karon saka na at least dool-dool na no? Dool-dool na. So hopefully kana na gyud ang mahitabo. So basin duha or tulo ka lingkuranan sa Kongreso basin ay hatag na sa Ginoo nato. Oh. Alang sa mga kanang naminaw nato sa mga silingan nato sa probinsya wise no. Moingon sila nganong butanan nato ang Asenso Pinoy. Okay, so abi ninyo sa kuan labi na outside sa Misok. Unahon na to ang Misok. Grabe magid ang benepisyo. Yeah, mamagid na ang na plastada, Plastada na tested na po na, no? Kaya gi-implement naman na siya nga mga benepisyo nga gidala sa Asenso Pinoy. So para sa taga outside Misamis Occidental, kanunay mo ginang gibalik-balik sa team nga gakampanya na to kay gani ang taga Tanggol dong naggawas ang silang board Loida, Alcalde, silang Konsyal Tala, diya Bohol, Negros, Cebu, kampanya ragit para Asenso Pinoy, no? Kita po, gawas po ta sa bang probinsya, ba ni Mayor Ben, Dapat tayo mga team nga nagrekorida sa outside Misok, gikan sa Tanggob, rekorida para Asenso Pinoy og mga senadores. So ang benepisyo mahatag pagkakaron, kanang na ang tested naman na kay doon naman tayo mga Asenso Pinoy na nga supporters sa last 2022, nakaabil sila sa medical assistance. So kung ma-admit sila dire sa atua sa Misamis Occidental, ang commitment sa Asenso Pinoy sa Presidente Governor Henry nga kung sa Misok sila ma-admit, maabil gyapon sila sa zero billing balance, no? Pero kung outside sila sa Misamis Occidental ma-admit nga mga ospital, dayon outside po sila sa Misok nga mga miyembro sa Asenso Pinoy, nagyapoy medical assistance, maximum of 50,000 pesos. So pagkakaroon mao na siya ang programa outside sa Misamis Occidental. Hopefully, kung makalingkod na, basin apay dugang programa maumol, matabang sa taga-outside Misamis Occidental. I see. So salamat kay labot niya na Vice and so padayon no ang Asenso Pinoy labi na sa pagpasabot no sa kaminungdano sa niya no nga makakuha og lingkuranan diya sa Kongreso. Yes, dong. Daghan kitang taga-Misok nagawas karon. Tuyok-tuyok yun sa gani per information gihatag ni Governor Henry nga 21 provinces na no na organize para lagyan sa Asenso Pinoy. So unang kamulo karon pasabot din gadaw na karon porok level na. Dayon gani karong adlaw ay taga Tambulig nga mag-arid sa ato. Kanang mga pamilya-pamilya, parente-parente, kanang naasa na dito karon sa Tanggo para maghihanay po damo tong unsaon nila pag-maximize ang ilang lugar, barangay, labi na itong mga pamilya-pamilya. Para lang gitabang sa Asenso Pinoy. Yeah, so importante nga. Kay matabangan siya po no? Yeah. Kung makalingkod na si Asenso Pinoy. Labi na sa medical assistance o man pa nga mga service. Yes. Okay. Arin ko, Vice, mabalik ko din sa tuwag sa syudad sa Tagum. No? Doon ay mga bypass operation gikasa no sunod-sunod nga mga bypass operation batok sa illegal nga droga and ang uban nabalaka na naaday nga naang kini no nga nagpenetrate siya sa bayan taniwala sa hugot nga pagpaygayon sa mga kampanya sa kapulisan sa mga otoridad sa batok sa illegal nga droga naagyod no kining illegal nga droga. So sa kabahin nimo isip pa opisyalis ato diri sa Tangub alang nimo o sa mga panglantaw nimo ani. Okay, so may tungkol sa drugs dong naman gid kabalo na magid ang mga katawa no. Since pa sa unang panahon dili man kita na gusto no? Ang droga kay nakabalo na man kita sa epekto. So grabe na sad ang biktima no. Loy kaya kung mga barkada kung mga pagumangko na biktima. So dili na kita na
So, diri sa Tanggob karon, pinagi ni Mayor Ben sa atong mga kapulisan, hugot gyud ang pag kampanya batok sa droga. So, karon mabita tong dunay nang hitabo na nga dunay na mga bypass operation na gihimo sa PNP, gisuportahan na sa syudad. So, padayon gid siya na kampanya pagdakop, ang amo alang karon pakibali nga gilantaw gyud nga dili na ta gusto mo balik ang Misamis Occidental, ang Tanggob nga balik sa unang panahon nga kita na hinoon ang mga ordinary nga civilian mahadlok. Sa mga grupo, di ba? Ay experience naman na nato. So dili na ta gusto atong mabalik ta. So mo na nga ang tinguha gid sa Tanggob nga kanang na ang dili na maka-establish og mga organisasyon, grupo. Kay man nanahitabo sa unang panahon nga halos diri sa Tanggob doon na 15 barangays nga nanay mga grupo-grupo nila, nanay organisasyon pakibali. Nakita na nato nga grabe na karampan ta siya bo. So karon ning balik yun, di man ginato ka limod, ning balik man gid ang droga, no? Gani doon ay mga report 3 days ago nga mo ni siya kaning na. So kamulo mi karon nga surveillance, kamulo pod mi nga paglig-on gyud sa organisasyon sa kada barangay nga mapugnan gid siya. Kay dili kita gusto nga doon na pa yung mga batanon kabataan nga biktima sa droga. Kay mawala na magid ang ilahang kaugbaot sa bata kung mabiktuan sa biktima sa droga. So dili kita gusto ana. So muna kami karon naning kamot gyud uban sa mga kapulisan, appeal po ang mga barangay officials kinang tabang gid sila para hatag information para ani nga problema. Ang medyo nakuha na ni Vice Kid ang nadakpan no sa latest nga bypass operation o sa baguhay lamang nga bypass estudyante, no? Yan. Muna nakapabala ka pod kay kung possible estudyante ang nadakpan nagpayot, ang parokyano niya possible po mga estudyante. Yan. Muna siya latest nga info nakuha dato, no? Nga na estudyante na isa ka eskwelahan dere na identify na nato nga mga estudyante gid kadala nag-distribute og droga. So gani gipamanmana naman to nato dayon kamulo pa gyud pod ning establish pod sa ubang eskwelahan nga mapugnan gid siya, no? Manang ginatap na mo karon mga principal sa division para nga matabangan kay kung once nga mapasagdahan na siya grabe na gid ang matap na gid ang mga estudyante halos na mga organisasyon sa mga batanon. So dili na maayo. So kinahanglan ginato na siya nga mapakgang. Ma-stop gina siya nga kana siya nga sitwasyon. So kamulutan na karon nga plasta do. Na-connect sa DepEd, police, barangay officials para ma-control gina siya nga problema. Okay, usa sa mga rason sumapa sa tuang mga otoridad sa kapulisan tuod sa dali ra ba ang pag-access no diri sa Misok gikan sa tong silingan nga probinsya through Pangalby Bridge. Unsay mga paagi ni kay sumapa nila visual naman gud ang ilahang check no sa checkpoint. Wa bay di man gud tanang higayon nga dunay kinay dog o bad pa diha vice of through PIDEA. Unsay pamaagi sa LGU nga aron nga pinaagi diha pa lang daan mababaga na no diha sa Pangalby Bridge. So para sa to ang Pangalby Bridge na to, gistadihan na doon isa kay gayon nag-discuss sa police sa PNP na to unsa na to gyud nga ma-stricto na tong pag kanang na ang kap anang sa droga moagi sa tulay. So kamulo silang study karon although gi-implement lang nila katong traditional nga system nila pamaagi. Pero na isa ka scheme na gina-develop pa. So wala pa na implement pagkakaron. Pero sa atong nakita do bisan wala pa ang tulay kusog na magid droga. Kusog na, no? Kay doon lang mangug kayo ang Lanao o diri sa Tanggob. Tabukon na. Gani nami information nakuha nga may mga tagiag mga pambot diha, daghang pambot. Pero walay panagat, no? Walay panagat. So ang ilahalang katingad ang ilahalang nga ipakyaw-pakyawan lang. So kabalo na taud sa ipakyaw, no? Para asang ipakyaw. So para siya na gyud, no? Kanang siya nga information. So at least kanang ato pod nga mga payag din sa dagat kanang mga sa atong fish cage. Daghan mo kay fish cage sa karon atong dagat god, no? May kansa kanang bangos.
So ginagamit po nila anak po sila maghimo og transaction sa Cebu sa droga. So man karon gi-apil na sa gimanmanan nato nga makontrol gina siya. So daghang pamaagi pwede sila molibot dito sa Aurora, Molabi ana. So daghang bantayanan kita daghang kita mga entry points pagibali. Pero at least more or less matun-an, maistudihan det maanam-anam gid siya. Although karon ang tanggob even ang miss open lahi naman ikumpara to sa una nga makakita sila mahadlok, no? At least karong panahon na daghang makakita mutug-an gyud. Inana na siya ba open na sila. Dili na pud sila mahadlok sa gobyerno kay sa unang manggod panahon di ta mo report sa pulis ani kay ako naiban sa pasyon ng mga pulis ana ba. Hadlok sila ang sibilyan. Pero karon lahi naman kay mutug-an naman gid sila. So at least maayo na siya nga mga indicators nga makita na to nga dili na isog ng sibilyan. Musuporta na sila. So dili siya lisod kayo solbaron ang problema. Di ba, Vice, adli sa Tanggob na adli gibutan ang office sa PDEA, misok? Yes, na sila karon diri sa ato provincial office na nila. So kung na sila magatabang sila nato og man karon na problema. Asa ba ilang office? Dool ba sa Panglby Bridge? Or Pagkakaroon na ay develop tara nga isa nga kining opisina gid nila nga mao gid ilang opisina gihimo gid para nila. Pero karon manggod kay wa pa man humana siya. Nagrenta lang ta og mga private pakibali nga balay. Nga mo ilang ginapuyan. ayos. Okay, pero katong plano nga diya sa Panglby Bridge gabutangan og mga offices like PDEA, Coast Guard, Maritime or Sikat Provincial Mobile Force, PNP na nagkasugod na ba to, Vice? Katong Pagkakaroon wala pa na siya good ang opisina nga itong joint kuan pakibali forces na to katong nga mga offices. So wala pa na siya pero nanay plano no? Nanay plano pero kamulo pang plastada pod ang probinsya ug ang syudad nga para sa implementation na. So far karon dala sila opisina na pod ang PNP na to na pod ang uban nga unit ikan sa military nga backup gyapon nila. So na operation joint force gyapon sila. Di ba mapiktahan atong pagka-drug cleared kay nasayta totoo ng katuigan nga nahimutang drug cleared no ang Tanggob City, mismong city. Yeah. Actually affected yun kung dili lihokon gini siya nga mapasagdaan lang. Then grabe na kayo ang mga Cebu, garapalan na gid kayo, medyo maepektuhan gid siya. Pero at least kung kita ang local officials ang probinsya maningkamot lang gyud nga kanang masustento nga declaration kaya gyapon siya. Dili gyapon ta makalaho tayo gyapon ta to nga drug free area na ta. Kay importante lang mamanmanan dayon massive education campaign na gyud sa barangay. Kay importante man gyud ang support kato sa gikan sa masa gikan sa barangay. Kay sinama gyud dito ang sila man gid maepektuhan, no? Sila po dito ang makabalo kung nagsud ba na sila wala. Para ginana siya. So mo na karon mo na trabaho na sa LGU nga para pagmanman gyud dayon with cooperation sa atong mga taga-katawan sa barangay. Okay, salamat kay labot Neda Vice and basin doon na kay additional information nga bot nimo ipabot labi na karon nga wala mo na pangutana nimo Vice. Okay, so isa sa mga programa sa siyudad o suportaan po din siya sa probinsya si Governor Henry, Mayor Ben kanta kanang naang matod panigob puno-puno na manggod nga to ang mga intra horizontal, kanang kalsada, vertical, mga building, eskwelahan, tubig. So karon ang gi-implement gyud nato sa MISOC adre sa Tanggob ug ang MISOC po di Governor Henry nga makabot ato ng ikatulong nga aim 5 M's na ta. So kanang pagkamalambuon kung ang mga katawhan nato kanang naang nalagi panginabuhi, nanay pagkaon. So mo na diha nga ingon siguro focus ta sa mga livelihood nga mga programa. So gihimo ni Mayor Ben sa Tanggob create siya isa ka division ang trabaho ana sige lag organize og mga silda grupo ba. Dayon ang dole og ang DSWD support na dayon og livelihood nga pundo. Karon na natay mga 20 na ka barangay kapin nga na-organize na releasean na pundo nga 250,000. Mayo. Para panginabuhi na siya. Na uban kasaba production,
pigiri, tindahan, bigasan, dayon gahapon adlaw amo pong giingganyo ang taga-merkado nga mga vendors na to, organize pod mo para at least matabangan dugang puhunan, no. Okay, kwarta man na sa gobyerno gikan na sa nasyonal. So pwede na magamit nato para sa paginabuhi. So mo na gipaspasan karon, then agi usa ka division under sa City Mayor sa office na tutok para na panginabuhi gyud then support ni gobyerno sa probinsya ug sa syudad ang sa agriculture ato nga program. Kaning lowland areas na to, kaning basakan, grabe man gid ang suporta, no. Ikan sa pagdaro, binhi, kaning abono, pag-harvest, suportahan gina sa gobyerno. First time na siya, hindi history. Karon lang Team Asenso lang ang ka-implementa na. Karon upland farmers na pod. Si babaw na. Katong upland sa mais, corn production, kasaba, sa saging, so gisuportahan na po na sa syudad karon ug sa probinsya. So panginabuhi na gid ang gitutukan sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental ug kaapil sa Tanggob niya na. So, mga kanusa ni abot sa 55 barangays, no? 26 pa man ka mga barangays karon. Katong livelihood nga gisilda-silda, kuha na siya, kamulo na karon 26 barangays naman ta, no? So, isa ka barangay, pwede po duha-tulo ka organisasyon. So, nanalay, pipila na lang ang nabilin. Pero kamulo na po nga plastada sa ilang organisasyon. Kana nga livelihood. Pero katong agriculture nga program sa siyudad o sa probinsya, implemented na siya citywide. Pila ka tuig na vice agricultural na barangays. makita nimo nga ni naglambo day. Actually, kanang 1 year pakibali after harvest, makita naman nimo. Lulan barangays karon, makita naman nimo nga dili na kay sila lisod, dili na kay bugat nila kay gisuportahan naman gid sila tanan. Tangan mga inputs i-provide naman. Ang ilang equity, ilahan na lang counterpart, labor na lang yun, no? Gani karon lately, napoy gidugang ni Governor Henry, gabutang siya budigan sa Tuas, Tanggob. Mukiter na district-wide, no? Naanang butang sa Barangay Santa Cruz, ang cost niya na mga 38 million. Budiga, na solar dryer, may mechanical dryer, na rice mill. Hopefully by June, ma-open na siya. So, wata kabalo pug unsay pang plano ni gobernador na basin ilibre ang milling paggaling sa umay. Di dako na nakatabang sa mga mag-uuma, no? Pero kamulo pa silang hanay karon. Pero nakadungog ko posible ginana, no? Kay halos hatag na magitagaan ng tanan, pribilehiyo suportahan magid ang mga farmers nato. So ginana ang nahitabo. So nindot kay siya nga programa no panginabuhian. Sa livelihood siya naka-focus gyud. Yeah. Dayon sa aplan na to, kasaba production na to may kusog karon. Nanatay mga farmer nga naghalin og tag 60,000, 70,000 per hectare na ba. Gi-intercrop na nilang mais ug ang kasaba. So at least doble ang income nila sa isa ka area. So paspas pud ang support niya na gawas sa mga inputs plus marketing pud kitabangan pud sila. I see. Okay, so hisgot mata sa livelihood no, ang makatag pag livelihood kina sa turismo, no? Nasa itaga gidayo gyud ang Tanggob. Sa tourism na to karon, so far kanang ang atong AGG, no? Hoyohoy Cornerle, kanang nang ubay-ubay magid pud ang mga bisita na to. Ang pinakakusog man gid normal man gid siya nga panahon sa summer, panahon sa Pasko, daghan gid siya kayo. Mga regular mga bulan na mangyapon po ginagmay lang, mga weekdays na lang. Pero nagpadayon gyapon. So at least additional income po nato sa lokal. So labi na gyud kung ma-open na ng Amorap, kana mo dako impact. At least nanay Tagalagyo, anes lang Tanggob adto Sinakaban, uban pa nga mga LGUs. Ma-package na siya. Package na siya. Dili gansi ang pagbiyahe. Ina siya. So pon ato ra nang makita. Okay. May salamat kayo siguro mo minsan ba sa tanan ni nga bayda. Okay, so salamat po kayo dong, no, sa paghatag higayon. Salamat po kayo sa mga katawhan. Labi na gayud sa politika. Among kinasing-kasing pagpasalamat yun sa kanang katawhan, sa suporta, o uban po sa padalangin sa Ginoo nga gitagaan po niya og sayon, no? Sayon nga sa politika nato karong panahon na hatag gaan, no? Sa atong pagbihok, pagkampanya, dili problema dayon para sa Asenso Pinoy
para sa mga senadores na to mo atong trabaho gyud. So kinasing-kasing ginamo pagpasalamat among nakita nabati ginamo nga ang support gid sa katawhan grabe, no? Grabe mabati ginani mo sa ilahang suporta gipakita nga suporta di atumig barangay. So gani ingon sila nga ayaw na lang mo ganin ni reserve kay wala na may problema mo daog naman kita. So kami ning balikin mi kay gusto mi magpasalamat nila o gusto ko daw mo nga pasalamatan ang ilahang support pagid karong Mayo 12 pohon. Amo na among gibalikan sa barangay ug ang pinaka kuan gyud importante nga ma-maximize gyud sa Asenso Pinoy ug ang mga senador. Yeah. So salamat gyud kayo ta. Salamat po ta sa Ginoo nga din kanang ang padayon ang proteksyon linaw ang ato ang eleksyon, linaw ang ato ang during sa kampanya dayon secured po din ato ang mga political leaders diri sa Misamis Occidental. Okay. So dong salamat og mayong buto. So, salamat kayo. Ito nagkauban si Vice Mayor Tito Disida Magkiklan, Bahina, diri sa Dakbayan sa Tagumba. O kauban ako si Nestor Ligo-Ligo, Cristobal Diotso, Manuel Rodquillo Jr. Nagkasalamat. Maraming